Si Jiang Jejin ay sinilang noong March 4, 1990 sa Gumisi, Cheongsang-bukdo sa South Korea bilang panganay sa kanyang nag-iisang kapatid na babae. Lumaki siya sa Sangju, Gyeongsang-bukdo mula nang siya ay 3 taong gulang pa lamang. Hindi siya katulad ng mga karamihan sa mga marahas na kriminal na nagkaroon ng malungkot na pagkabata. Dahil ginugol niya ang kanyang pagkabata ng normal sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang mga magulang. Ngunit ang mga grado ni Jiang Jejin nung siya ay nasa middle school ay mababa hanggang sa puntong pangkaraniwan, at kahit na pumasok siya sa Sangju Technical High School ay napanatili niya ang mababang grado na 5 hanggang 6 sa mga range. Ayon na rin sa isang netizen na nagpakilalang kaklase ni Jiang Jejin sa elementarya pagkatapos ng insidente, ay di umano siya isang tipikal na bully na madalas na nambubuli sa mga taong may hina o walang kakayahan na lumaban noong mga araw ng kanyang pag-aaral. Sinabi rin ng netizen na ito na maging siya ay nakaranas ng pangbubuli mula kay Jiang Jejin, at para lang maiwasan si Jiang ay lumipat siya sa ibang paaralan. At habang si Jiang Jejin ay naglilingkod sa Marine Corps, ay nagkaroon siya ng record ng sentensyang 1 taon sa bilangguan at 2 taong probasyon ng korte ng militar dahil sa labis na pangmamaltrato niya sa mga nasasakupan. At nang matapos niya ang kanyang serbisyo sa Marine Corps mula 2010 hanggang 2011, ay nagtrabaho siya bilang isang production worker sa isang pabrika sa Chigok-gun at saka bumalik sa Daegu University noong taong 2013. Siya ay nag-aral ng Architectural Engineering sa Daegu University at nagkaroon ng isang palakaibigang personalidad at naglilingkod siya bilang presidente ng General Club Association sa loob ng paaralan. Sinasabing nagkakilala sina Jiang Jejin at Kwon Yang pagkatapos na sumali ni Kwon sa club na pinamumunuan ni Jiang Jejin noong February 2014, at mabilis na nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Noong April 2, 2014, si Jiang Jejin ay nakikipag-inuman sa mga kaibigan ni Kwon Yang, at dala ng kalasingan, siya ay nagkukwento sa kaibigan ni Kwon tungkol sa pribadong buhay nito, na para bang ichinichismis siya. Nang marinig ni Kwon ang tungkol dito ay hindi niya ito nagustuhan at kinumpronta niya si Jiang Jejin at sinabing bakit siya ichinichismis sa kanyang mga kaibigan. Biglang sinampal ni Jiang Jejin si Kwon at ilang beses niya din itong pinaghahampas. Dahil dito ay nakipaghiwalay si Kwon Yang kay Jiang Jejin. Pagsapit ng 1 PM ng April 7, taong 2014, hinanap ni Jiang Jejin si Kwon. Natagpuan niya ito sa banyo sa tabi ng laboratorio ng universidad. Sinubukan niyang kaladkarin si Kwon Yang patungo sa sarili niyang silid sa dormitoryo sa loob ng paaralan. Nang tumanggi si Kwon na pumunta doon, ay sinampal niya si Kwon ng 15 beses, sinipa at tinapakan. Matapos noon ay dinala niya si Kwon sa sariling silid nito at saka inataking muli, na nagresulta sa diagnosis ng 3 linggong pagkaratay ni Kwon sa higaan. Sa katunayan, natapos ang pambubugbog ni Jiang Jejin kay Kwon Yang ng mga oras na yon dahil sa kaklase ni Kwon. Dahil nang nagpaalam si Kwon sa mga classmate niya na pupunta lang siya sa banyo, ay hindi na siya bumalik sa klase, kaya nag-alala ang mga ito. At pagsapit ng alas 6 ay pinuntahan ng mga kaklas ni Kwon ang kanyang silid at nakita nilang binubugbog siya ni Jiang Jejin. Agad na nagsumbong ang mga estudyante sa pamahalaan ng paaralan at pinaalam nila sa mga magulang ni Kwon ang nangyari. Noong mga panahong yon ay nagpapatakbo ng Jajangmyeon Restaurant sa Songju ang mga magulang ni Kwon. Kinausap ng mga magulang ni Kwon ang mga magulang ni Jiang Jejin at nagreklamo at hinimok silang maghiwalay ng tuluyan. Bilang tugon dahil sa kahihiyan ay humingi ng tawad ang mga magulang ni Jiang. Hindi siya kinonsinte ng mga magulang at pinagalitan pa siya. Inutusan din siya na magbakasyon muna sa paaralan. At otomatikong kinailangan niyang magbitiw sa kanyang posisyon bilang presidente ng club. At dahil sa mga pangyayaring ito, si Jiang Jejin ay nagtanim ng sama ng loob sa mga magulang ni Kwon
At iniisip niya na ito ay dahil sa mga magulang ni Kwon at hindi niya sinisisi ang kanyang sarili sa mga nangyari. Bandang 5:30 PM noong May 19, 2014, binisita ni Jang Jae-jin ang apartment ng mga magulang ng kanyang dating kasintahang si Kwon Yang habang nagpapanggap siya bilang isang plumbing repairman at tumitingin siya sa loob ng mga 5 minuto. Pagkatapos na makumpirma na ang mag-asawa lang ang nandoon, ay lumabas na siya. Naghanda si Jang Jae-jin ng mga gagamitin para sa layunin ng proseso sa pagpatay at plinano niya ang krimen sa nakakatakot na detalye. Kabilang sa mga inihanda niya ay ang harina dahil kung dadaloy ang mga dugo sa sahig ay madali itong mamumuo. Naghanda rin siya ng damit na pamalit, bandage, disinfectant, spray lacquer, kutsilyo at martilyo. At nagsulat din siya ng mga linya na sasabihin niya habang nagkukunwaring plumbing repairman. Sinulat niya ito sa isang notebook. At nakita siya sa camera footage na kinakabisado ito sa loob ng elevator. Makalipas ang 50 minuto, bandang 6:20 ng gabi, ay bumalik siya sa loob ng bahay at nagpapanggap siya na nag-aayos ng mga tubo. Bandang 6:30 nang magreklamo ang ina ni Kwon Yang na si Ginang Lee. At sinabi ni Jang Jae-jin na matatagalan ang pag-aayos. At hinikayat niya ang ginang na pumunta sa banyo. Pagkatapos ay inisprayan niya ng spray lacquer ang mukha ng ginang at inundayan niya ng paghampas ng martilyo ang ulo nito. Ang ginang ay pinaslang niya sa pamamagitan ng pagsaksak niya dito gamit ang kutsilyo. Samantala, ang ama ni Kwon Yang na nasa kwarto nito ay nakarinig ng kakaibang tunog at pumunta ito sa sala. At matapos na makita niya ang eksena, ay nagtangka siyang tumakas sa lugar palabas ng bahay. Ngunit hinabol siya ni Jang Jae-jin. Nang maabutan niya ang ama ni Kwon Yang, ay ilang beses niyang hinampas ang ulo nito. At tulad ng ginawa niya sa ginang, ay sinaksak din niya hanggang sa mamatay ang ama ni Kwon Yang. Pagkatapos ng ginawang krimen, ay hindi umalis si Jang Jae-jin sa bahay. Winisikan niya ng harina ang dugong nagkalat. At saka tinakpan ng kumot ang katawan ng ama at kumuha ng pera sa pitaka nito. Habang umiinom ng alak sa bahay, ay nagpadala siya ng mensahe sa dating kasintahang si Kwon Yang sa pamamagitan ng KakaoTalk na mula sa cellphone ng ina ni Kwon. At nagpapanggap siyang siya ang ina ni Kwon. Si Kwon Yang ay nakatira sa kanyang dormitory. Sa mensaheng ipinadala ni Jang Jae-jin sa kanya, ay hinihimok niyang umuwi ito sa pagsasabing malapit na ang araw ng mga santo at naghanda ako ng regalo. Sa pagsapit ng 12:30 AM noong May 20, 2014, hawak ang isang bouquet ng bulaklak ay pumasok si Kwon Yang sa kanilang bahay. Pagkabukas niya ng main door, ay agad siyang hinawakan ni Jang Jae-jin at ipinakita sa kanya ang wala ng buhay na katawan ng kanyang ina. Sinabi ni Jang Jae-jin sa kanya na di umano, kung ayaw daw niyang pati ang kanyang ama ay patayin nito, ay dapat niyang gawin ang lahat ng sasabihin nito sa kanya o sumunod siya sa kanyang ipag-uutos. Dahil sa pagbabanta ay persahang sexual na ginahasa ni Jang Jae-jin si Kwon Yang, na matapos na si Jang Jae-jin ay ipinakita niya kay Kwon Yang ang bangkay ng ama nito. Si Kwon Yang ay natroma sa kanyang nakita at binalak na saktan ang kanyang sarili. Ikinulong siya ni Jang Jae-jin sa isang silid at pilit na pinapahingi ng tawad sa kanya. At pinagsasalita siya tungkol sa club. Kung ano man ang tungkol sa kanilang pinag-uusapan ay wala akong makuhang impormasyon. Sinabi rin ni Jang kay Kwon Yang na di umano ay aalagaan niya ang mga kaibigan nito at papatayin ang lahat ng nasa club. Ang tinutukoy kong club ay ang club ng organisasyon sa kanilang paaralan. Samantalang si Kwon Yang na nakakulong sa isang silid habang nasa panganib ang kanyang buhay ay tumalon mula sa kanilang ika-4 na palapag ng isang apartment building bandang 9:00 ng umaga at nagtamo ng malubhang pinsala dahil nabali ang kanyang magkabilang pelvis. Si Kwon Yang ay natagpuan ng mga security guard ng nasabing building pagkatapos niyang tumalon. Pinunasan ni Jang Jae-jin ang nasugatan niyang kamay gamit ang tuwalya.
Malamang ang sugat ay natamo niya sa eksena sa mag-asawa. At kalmado siyang umalis ng apartment na nakayakap sa sarili niya. Huminto siya sa isang supermarket at sinabi sa isang empleyado na nasaktan niya ang kanyang kamay. Tatawa-tawa pa siya matapos sabihing maraming dugo. Bumili siya ng merienda gamit ang perang kinuha sa pitaka ng ama ni Kwon Yang at saka umuwi sa kanilang bahay sa Yongsan City at pumasok sa kanyang silid. Nagsimulang uminom ng alak at natulog na para bang walang nangyari. Ang mga kapulisan ay agad na kumilos at pinuntahan si Jang Jae-jin sa kanilang tahanan. Ayon sa investigador ay sinabi ni Jang na matapos niyang inumin ang huling alak sa kanilang bahay ay susuko na sana siya, ngunit nahuli siya ng mga pulis. May isang artikulo din na kumalat sa internet at nagsasabi na pinatay din ni Jang Jae-jin ang alagang aso ng kanyang dating kasintahan na si Kwon Yang sa pamamagitan daw ng paglalagay nito sa washing machine, ngunit hindi ito totoo. Sa unang paglilitis noong September 19, 2014 ay hinatulan ng parusang kamatayan si Jang Jae-jin. Sinabi ng korte na hindi lang psychological na pagkabigla ang nangyari kay Kwon Yang. Dahil nagdulot din ito sa kanya ng 112 araw na pagka-confine sa ospital, na nagdulot ng lubhang pagkapinsala sa kanyang atay dahil sa pagkakahulog niya sa apartment. Sinabi din ng iba pang nabubuhay na pamilya ng mga biktima ay dumanas din ng malalalim na sugat na hindi na mabubura pa. Sa pagsisiyasat, biglang sinabi ni Jang Jae-jin na babayaran niya ang kanyang krimen sa pamamagitan ng pagtanggap niya ng habang buhay na pagkakulong. Ang dahilan kung bakit niya sinabi ang tungkol sa habang buhay na pagkakakulong ay kung siya ay mahatulan ng kamatayan ay ganap niyang hindi makikita ang liwanag ng lipunan. Sa makatuwid ay natatakot din siyang mamatay. Ngunit tungkol sa habang buhay na pagkakakulong, kung siya ay maglilingkod ng higit sa 20 taon sa bilangguan, ay may posibilidad na makakuha siya ng parol, kaya hinahangad niya to. Kaya nang hinatulan siya ng parusang kamatayan sa unang paglilitis, ay agad siyang umapila at nagsumite ng mga higit na 60 pahina ng reflection paper sa korte. At nang i-dismiss ang kanyang pag-apela, ay tila sumuko na siya at hindi nagsumite ng kahit isang pahina ng reflection paper sa korte. Hinatulan siya ng parusang kamatayan sa ikalawang paglilitis at noong August 27, 2015, kinumpirma ng Korte Suprema ang hatol na parusang kamatayan na mababang hukuman sa pamamagitan ng pagbasura sa apela ni Jang Jae-jin. Sinampahan siya ng kasong murder, quasi-rape, theft, pagsugat at pananakit. Ito ang unang mass shooting sa militar, 5 taon pagkatapos mahatulan ng parusang kamatayan si Oh Jong-gun noong 2010. Nanalathala ko na ang kwento ng kanyang buhay at siya ang pinakamatandang kriminal na naparusahan ng kamatayan sa bansang South Korea. Hinilala rin ng hukuman ang kanyang kabangisan at kalupitan. Dahil sa pangyayaring ito, si Jang Jae-jin ay tuluyan ng pinatalsik sa Daegu University. Si Jang Jae-jin na ipinanganak noong 1990, ang pinakabatang nasa death row sa South Korea na nasa kulungan pa at nanatiling buhay noong 2019. At wala akong makuhang impormasyon kung nasa ikatuparan na ang parusang kamatayan sa kanya sa ngayon. Ang 2 taong namayapa dahil kay Jang Jae-jin, naway magpahinga na ang inyong kaluluwa sa kapayapaan.